Ito mga kapatid, dapat malaman din natin to. Si Madam Amy, may message, sabi ng ganon, ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, parating ibinibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo. Di ko nabantayan eh. So parang gusto niyang ihingi ng tawad. Pero madam, mas maganda ho siguro kung hihingi kayo ng tawad, doon na lang ho sa taong bayan. Kasi hindi mo naman din kasalanan na lagi kang babantay sa kapatid mo, lalo na lumaki na yan eh. Matanda na yan eh. Dumating yan ng 22 years old, 18 years old, etc. May sarili na hong pag-iisip yan. Gagabay ka. Alam ko, ginabayan mo naman eh. Base naman dun sa kwento mo. Ginabayan mo naman. Kaso, yung tao na yon, siya pa rin kasi ang pipili kung gusto niyang pumunta sa masama o sa mabuti. Lagi kong sinasabi dito sa ating channel, galing mismo sa Biblia, may mga tao talagang ayaw sa mabubuti o ayaw sa tama. Mas gusto nila doon sa mali. Diba? Wala na tayong magagawa pagdating doon, Madam Amy, hindi mo nakasalanan yun. Kaya ang mas maganda siguro kung hihingi ka ng tawad, doon na lang po sa ating mga kababayan. Dahil ang laki ho ng perwisyo nung naging presidente na po yan. Okay lang, halimbawa, no, yung flood control, sana hindi na lang niya sinabi, di sana deadman na lang yung mga tao. Kaso nagsalita siya patungkol sa flood control. At marami pang iba. No? Kaya, madam, siguro kung medyo hindi kayo sure sa sinasabi nyo or kung gusto mong humingi ng tawad, sarili ninyo na lang po muna, no? Kasi dito, taong bayan po muna eh. Wala akong problema kay Madam Amy. Siguro kung tatakbo yan, maaaring iboto ko, maaaring hindi. Depende po sa kanya. Pero madam, tahimik na lang muna kayo, madam. Basta love naman namin kayo, pero tahimik na lang muna. Huwag ganito. Kasi sa panahon po kasi ngayon, ang mas magandang marinig ng mga tao, hingi ng tawad. Gaya ng ginawa ni BP Sara, humingi na lang po siya ng tawad sa mga mamamayang Pilipino dahil nga sa mga maling naging desisyon. Ganun po talaga mga kapatid. Okay na. Dako na po tayo sa ating balita. Ito po mga kapatid, dire-diretso na po tayo. Kung trip nyo na may kasamang reaction na palike naman ang ating video mga kapatid. Pabangunin natin itong channel ko. Kasi nga dati nagpalit kasi tayo ng pangalan kaya to make a long story short, palike na lang po ng ating video. Okay, here we go. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Sa kabila ng kaliwat kanang siniraan at halos taplakan na ng lupa at ang mas masaklap pa, hindi pa nakontento sa pilitan pang dinala at inaresto ang dating Pangulong Duterte ng gobyernong Agva. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin ang tiwala at ang matinding suporta worldwide saan mang sulok ng mundo at mas lalo pang lumalakas ang mga Duterte sa mata ng mga Pilipino. At sa naging kaarawan ng dating Pangulong Duterte, maging ang New York ay binati na rin ng dating Pangulong Duterte sa kanyang kaarawan at nag-trending sa mundo ng social media ang mga birthday greeting para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At maging sa New York, Times Square billboard ay nagkaroon din ng pagbati sa kaarawan ng dating Pangulo na hindi makakalimutan maging ng ibang lahi si dating Pangulong Duterte. Dapat ito nakikita ng mga kababayan natin ng mga kababayan natin ng mga taga-ICC. Kasi itong mga kababayan natin naghihimagsik, nagdidiwang, nagrarally, napakadami. Isipin nyo na lang, ikaw ICC ka, yung presidente, pag nagdidiwang ng kaarawan, ang kukonti, yung ngayon. Pero si Tatay Digong, sinisiraan na nila lahat-lahat. Pero bakit ganito pa rin kainit ang pagtanggap ng mga mamamayang Pilipino? Kaya dyan sa ICC na yan, ako, base sa opinion ko, naniniwala ako na binayaran yan. Ako naniniwala. Kutsa kung matino ka, 81 years old, ano pa bang magagawa niyan? Bakit kailangan mong ikulong? Mga haras pa ba yan? Base sa inyong sa inyong mga obserbasyon dyan parang ang tatangan nyo naman. 81 years old, pwede nyo naman ng palayain yan Ano pa bang gagawin yan? Diba? Minahal yan ng taong bayan
Merong hindi mga nagmahal, yun yung mga durugista, yung may mga gustong gawing masasama o kaya mga walang alam pagdating po sa pamamalakad ng mga Duterte, mga naniniwala sa mga bias media. Pero yung mga naniniwala, sobrang dami nun. Lagi ko nga sinasabi, 80% ata, nakalimutan ko na kung ilan yun, bago bumaba ang presidente, bago bumaba si Tatay Digong, ang taas ng trust ratings niya. Hanggang ngayon si BP Sara sinisiraan nila, ang taas pa rin ng trust rating. Samantalang yung mga taga-kabila, wala na, negative na. Bongbong Marcos ka pa rin? Wow! Heavy! Tuloy tayo, no? Saan mang sulok ng mundo at maging ang sikat na Filipino-American model na si Mariel Rodriguez Wow. Padilla na asawa ni Senator Ruben American, Padilla ay Philippine pinabilib at sobrang hinangaan ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Matapos itong tila manindigan at nagsalita na di man pinangalanan, ngunit natapwat tila na sampal ng katotohanan at kahihiyan ng gobyernong Ngagba kasabay sa pagdiriwang ng kaarawan sa dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nasa ICC sa The Hague, Netherlands. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay Yes. please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa ginanap na malawakang event worldwide kung saan man saan sulok ng mundo kasabay sa selebrasyon sa araw ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay di makahulugang karayom at Grabe, no? pag-Guinness World of Record na talaga na Oh. siyang tila Ano yan, edit? Di ba? Dami nagmamahal, samantalang yung PBBM nyo, pag lumalabas sa mga public, parang malamig na pagtanggap. Di ba? Parang nag-yelo ang pagtanggap. Iilan lang yung mga kumakaway. Minsan wala pa. Yung iba nahihiya na lang kumaway eh. BBM ka, tas kakaway ka. Titingnan ka ng mga DDS. Ano gagawa nito? Normal ba to? Ba't kumakaway yan doon sa kumakaway kay BBM? Yak. Diba? gumimbal sa gobyernong Ngagba sa the largest birthday party na talagang pasok sa banga. Gusto nyong makita ang mga localities na nag-celebrate ng Grabe, Engrandeng no? birthday party ni Tatay Digong last night? See a touch pics from me, Real Talk. Wow! Ang Guinness Book of Records na yata ito kung tutuusin. Ang galing, The simultaneous celebration of largest birthday party held in the Philippines and K-cities worldwide. What a feat! Tayo lang Pilipinos nakakagawa ng ganyan sa Grabe. buong mundo dahil pinapakita yan sa International Criminal Court ICC na ang taong nasa kanila ay mali ang mga binibintang Oo. sa kanya. Ang kagusto Kaya nga, yun nga po ang iniisip ko eh. Hindi ba gunggong yung mga taga-ICC na yan? Di ba? Hindi ba gunggong? Tingnan nyo, ang dami palang nagmamahal. Hindi kaya pinopolitika lang. Eh, yung ICC, gago rin. Tuloy-tuloy din eh, no? Kaya nga, tuloy yung mga kababayan natin, naghihinala, baka malaki ang binayad na sobra-sobrang mga maleta. Kaya ganun na lamang ang kanilang mga ginagawa. Lagi na lang nire-reject yung mga request ng mga lawyer ng Duterte, kampo ng mga Duterte. Na nababasa ko yun, nire-reject, interim release, reject. No, bakit? Tanga-tanga ka ba? Gago ka ba? Di ba? Kita mo na nga ang tanda-tanda na yan, tsaka ang daming nagmamahal dyan. Kung pagbabasihan yung mga ebidensya, halos wala. Mongoloid din yung mga ICC na to. nilang alisin si PRRD sa political game nila sa Pilipinas ay lalo lamang nilang pinasikat worldwide at ginawa Kaya pa nga, nilang oo. hero, legend at martir sa mata ng mga tao sa buong mundo. The world is now watching and realizing what a farce this circus they all created against the man who only loved the Philippines and the Filipinos. Kumbaga, lalo lang nilang pinasikat ng mga Duterte, no? Hindi na sila, alam ko parang mga may kati-kati din sa mga utak yung mga taga-kabila eh, di ba? Naalala nyo nung eleksyon, inaapi si Bongbong Marcos. Anong ginawa ng taong bayan? Niyakap ng dahil kay BP Sara. Huwag niyong apihin to, ipapanalo namin to kasi kaalyado ng mga Duterte. Di ba? Niyakap eh. Inaapi.
niyakap ng mga tao, ayun nanalo. Tapos ngayon ginagawa nyo kay Tatay Digong. Kung ano-ano mga pinaparatang ang di lalong sumikat, lalong minahal ng mga tao. Ganyan ang mga kababayan natin. Kapag ang isang tao inaapi, niyayakap nila, lalo na't walang kasalanan. Anong pagkakaiba doon sa kabila? Akala natin walang kasalanan, nabudol tayo. Ha? Maraming salamat mga kababayan for standing for the truth and justice for Tatay Yes. Digong. Hashtag Yes. bring PRRD home. Hashtag justice for PRRD. Unquote. Maging ang Vice President na si Sara Duterte Bigay na ay payag, hindi makapaniwala sa ginanap kahapon sa isinigawang pagdiriwang sa araw ng kaarawan ng kanyang ama na Grabe yun. walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakakahanga talaga yung mag-effort ang mga ordinaryong Pilipino at ang taong bayan Grabe, para no? lamang ipadama ang walang humpay na pagmamahal at katapatan sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Tatay Digong. Mahal ng taong bayan eh. Hindi nyo na maitatanggi yun. Kaya nga gusto nyo ma-impeach si BP Sara eh. Kung ano-ano na lang mga pinagsasabi ninyo. Diba? Kung ano-ano na lang para lang masabi nyo na, oy, ito, piatos. Tapos, mag-selfie, hawak yung piatos, diba? Pinromote nyo lang yung piatos. Magpasa hanggang ngayon, mga bugok na hindi naiintindihan kung bakit o para saan yung ganong pangalan. Manigas kayong lahat. Na kahit sa simpleng bagay at presensya, sila'y nagkakaisa para ipakita sa dating Pangulo na hindi ito nag-iisa. Yes. Hindi naman nakapagpigil at sobrang hinangaan ng taong bayan at mga Pilipino, lalong-lalo na ang taga-suporta ng dating Pangulo bahay ni Senator Ruben Padilla, ang asawa nitong Grabe, si Mariel Rodriguez Padilla. Oh. Matapos nag-viral sa mundo ng social media ang kanyang video na tila siyang gumimbal at tila sumampal ng katotohanan at kahiyan sa gobyerno Ngagba. Narito at panuuri natin ang Ngagba full talaga eh. video. We are in the grocery now, buying para sa handa sa birthday ni PRRD. Wow! So here, we're going to make pancit. So bibili tayo ng pancit. Ano pa ma'am? Galing naman. Hindi. Kailan na yan? Tatlo na to. Tatlo. Prepping for our pancit Grabing effort yan, mga kapatid. and lumpiang Shanghai. Yan kami lahat. Kaya naman na bumili na lang kami pero mas espesyal kasi personal at naglaan talaga ng oras, hirap at pagod para sa birthday. Wow! Happy birthday, Tatay Digong! Alam mo, may umiyak pa dyan eh. Hindi ko na lang ho nakita. Basta sa Facebook may umiyak pa. Kalalaking tao, di ba? Umiiyak para sa mga Duterte. Kasi nga, naramdaman nila eh. Naramdaman nila ang Duterte nung panahon po nung pandemic. Ngayon, talaga itong mga taga-kabinet. May araw din sila. No? Birthday, Tatay Digong! Birthday, Tatay Digong! Birthday, Tatay Grabe pagmamahal yan. Happy birthday, Tatay Digong! Happy birthday! Stay strong, nandito lang kami para sa'yo. Walang iwanan. Happy birthday, Tatay Digong! Happy birthday, Tatay Digong! Ilocano, ang mga taga Isabela, mga taga Luzon, ay solid Duterte! Ako Ang galing yun, no? ay isang Ilocano. Kaming mga Ilocano, Putik niyan, Ilocano. Apay kasjay kayo na. Dapat naka-BBM kayo. Hindi, Ilocano din po ako. Pero putik niyan. Kahit ako, sinuportahan natin yung PBBM dati. Kaso nakikita natin parang ano na eh, warak-warak na yung paniniwala niya eh. Kaya ako, umayaw na ako eh. Kasi anong klaseng pangulo to eh. Kaya ako, ayoko na. Ilocano ako forever. Pero Bisaya na ako ngayon ba? Di ba tingnan nyo mga Ilocano? O, di ba? Ilocano sila pero ayaw nila kay BBM. Duterte pa rin sila. Di ba? Kasi yung mga yan, may mga utak yan. Nakakaunawa yan sa mga nangyayari. pati mga Bisaya.
Papahayag ng suporta kay Vice President Sara Duterte Nice sa one. pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. O eto na, mga banateros ha, nayanig na naman ang buong mundo Yes. sa kaarawan ni Rodrigo. Kaya ayun, gigil na naman ang mga kalaban Mga dahil kalaban. wala pa ring humpay ang suporta at pagmamahal ng mga Pilipino sa dating Pangulo. Kaya mag-impeachment ulit sila. Yung gera, isisi sa mga Duterte. Wala silang ibang ginawa kundi ganon. Ganon kabangag ang administrasyon. Ay, nako po, oo. Nagpapasalamat po ang buong pamilya sa pagdalo ninyo dito sa Hague para sa 81st birthday ng tatay namin si PRRD. Yes. Happy birthday ulit! Ang sweet naman. Ito pa, ha? Ito ay isang balitang ikakalungkot Galing, na naman ng mga anti-Duterte. Naman sa nurses at doctors sa nag-alaga sa kanya. Healthy po siya, medyo tumaba na. Wow, healthy! Si Tatay Digong, healthy! Iiyak na naman yung mga taga-kabila. Ako parang naluluwa ako, parang tears of joy. Na wow, salamat, no buhay. Siguro may plano ang Panginoon. Kailangan ma-in your face natin yung mga yan pagdating ng eleksyon na buhay pa rin si Tatay Digong. Yari sila dyan, di ba? Maganda to, maganda. Yun lang medyo hindi naliligo dahil nagpasan pa kami matulog. Yung mga nananalangin dyan, baka mauna pa kayo. Oo. Samantala, mga May nauna na eh. May nauna na. supporters ng kabilang parlor, galit na galit sa Kabilang sinabi parlor. ni Attorney Respicio. Oo. Alamin natin kung bakit sila galit na galit. Ano ba sinabi? Ito, BBM! Ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na inadim mo ang pangalan ng iyong pamilya, ang ating lahi, nag-double down ka pa sa pagnanakaw! Dito po sa episode na to, Double down. pag-uusapan po natin ang ipinagdiwang natin nung nakaraan, Sabado, itong ika-81st na birthday ng dating pinakamamahal natin na presidente na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte, kung Yes. saan dumagungdong na naman sa buong mundo ang sigawan ng apelyedong Duterte. Yes. Okay. At syempre marami na namang gigil na gigil, marami na namang galit na galit, lalo na kay Attorney Respicio, Harold Respicio. Kasi may sinabi siya doon sa kanyang speech, mga kababayan, na hindi ata nagustuhan ng mga supporter ni Marcos Jr. at nanggagalahiti po sila ngayon. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Kasi hindi talaga nila matanggap na wala nang solid north. Okay? Wala na pong solid north, kundi solid snort. Ibig sabihin yung mga taga-norte, awanan, hindi na sinusuportahan si PPPM. Kutsa, kung ako naman ganyan ang Pangulo, susuportahan nyo pa. Hindi na, oy. Kutsa, ano ba yung message niya? Yung nurse, caregiver, nurse, nabuhay, tapos biglang namatay. Ewan ko, gulo ka usap yan, no? Patatanim lang, anihin agad. Inaanihan ko. Paano nyo pinagtatanggol yan? Diba? Wala na kami magagawa. Ganyan na kayo mga taga-kabilang parlor. Mas maganda pala yung ganun, no? Taga-kabilang parlor, no? Okay? Pero bago po tayo magsimula, mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Yes. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. At syempre, huwag mo din kakalimutan mag-comment, mag-share at mag-like sa ating mga video na ina-upload. Yan. Kaya ano pa hinihintay mo, Huwag kakalimutan. Gawin mo na ngayon yan. Okay, gawin mo na, Okay. So, mga kababayan, noong Sabado po, ipinagdiwang po natin ang kaarawan ng ating pinakamamahal na Pangulo. Tuloy-tuloy na tayo. Si Rodrigo Roa Duterte. At second year, 2 times in a row, mga kababayan, kung saan buong mundo ang nagse-celebrate. Di ba? Buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas pinagdiriwang ang kaarawan ni Pangulong Duterte. Di ba? Kundi sa buong mundo. Dumagungdong na naman. Di ba? Nagsigawan na naman. Marami na naman ang lumuha. Marami ang nalulungkot pa rin. Ang ungulila sa ating mahal na presidente. Pero, hindi rin talaga maiiwasan na marami din ang nanggagalahiti. Di ba? Marami ang nanggagalahiti dahil sa kabila ng paninira nila sa mga Duterte, patuloy pa rin na minamahal ng taong bayan ang apelyedong Duterte. Yan. Okay? Diba? Napakalaki ng pagkakamali na ginawa nila dahil akala nila, noong dinukot nila si PRRD, akala nila mawawala ang suporta ng mga Pilipino sa kanya. Pero, kabaliktaran ang nangyari. Nagkamali sila dahil
alam nyo, nakikita natin na lalong minamahal at sinusuportahan ng mga Pilipino, hindi man lahat, pero majority ng mga Pilipino ay sinusuportahan pa rin si PRRD. Maya-maya, ipapakita natin kung paano pagsuporta, kung bakit natin nasasabi ito, ipapakita natin mamaya. At dahil dyan, ingit na naman yung mga kalaban dahil wala silang ganito eh. Di ba? Wala silang ganito. Di ba? Nakita nyo, si VP Sara Duterte, si Basti Duterte, yung mga pamangkin ni VP Sara, close na close sila, di ba? Kung ibig sabihin, nagkakaunawaan ang kanilang pamilya. Kasi nga, wala silang halong pamumulitika eh. Dito sa kabila, Marcos Jr., Amy Marcos, di ba? Halos magsapu ka na yung dalawa. Nag-aaway na. Nag-aaway dahil, hindi nagugustuhan ni Amy Marcos ang patakaran ni Bongbong Marcos Jr. So, doon pa lang mga kababayan, napakalaki na ng pagkakaiba. Di ba? So, biruin mo. Yung mga Duterte, ayos na ayos ang pamilya nila, di ba? At maliban dyan, buong komunidad, di ba? Karamihan sa mga Pilipino, mahal ang mga Duterte. Kasi biruin mo, biruin mo, birthday ni PRRD. Ang nagse-celebrate kahit ibang lahi, di ba? Oo. Ganyan lang nangyari yan eh. Oo. Di ba? Ganyan lang nangyari. At isipin nyo na lang, kung halimbawa, si Bongbong Marcos Jr. nasa Dahig, balik rin natin. May pupunta kaya? Meron kayang magse-celebrate? May ganito kabonggang selebrasyon? Meron kaya? Etong selebrasyon na ito na inisyatibo ng mga OFW. Sa tingin ko, wala eh. Kasi itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr., wala namang pagmamahal talaga sa mga OFW. Biruin mo, nagkakagulo na. Diyan sa Middle East, ang iniisip pa rin niya, yung ipapadala ng mga Pilipino na OFW, yung remittance pa rin. Di ba? At nung dumating yung mga OFW na nirepatriate galing sa ibang bansa, nakita nyo naman, di ba? Na halos hindi pinapansin si Marcos Jr. Kung si Marcos Jr. ang nasa loob ng Dahig ngayon, baka matuwa pa ang majority ng mga Pilipino. Di ba? Pero ito, na nakikita nyo, si PRRD na may hawak na coke, hinihintayan ng mga Pilipino na makabalik sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi mahal na mahal ng mga Pilipino si PRRD dahil ipinaramdam ni PRRD na may gobyerno. Diba? Hindi siya nangurakot. Although, hindi perfect yung administrasyon ng Duterte, may mga korupsyon na nangyayari, pero hindi, kasi grabe yung ngayon. Diba? Sabi nga ni Winnie Monson, diba? Nalagpasan pa yung nakaw ng tatay. Diba? So, ngayon mga kababayan, ipinaramdam ni PRRD sa atin na may gobyerno, ipinaramdam niya na may kakampi tayo, lalo ng mga OFW, hindi lang OFW, lahat ng Pilipino, naramdaman natin lahat yun eh. Yun ang dahilan kung bakit mahal na mahal ng mga Pilipino si Rodrigo Roa Duterte. Kahit gaanong paninira, wala na naniniwala eh. Di ba? Wala na naniniwala kasi nga, mas naniniwala ang tao doon sa nararamdaman nila kaysa doon sa naririnig lang nila. Ngayon, puro lang, naririnig lang natin, gagawin natin ganito, pag-aaralan natin ng ganyan, hindi tayo magaganito, pero baliktad yung nangyayari. Di ba? Kaya patuloy na dumadami, bumabaliktad, sumusuporta ngayon. Kung sino man ang tatakbo na may kahalintulad ng pamumuno or leadership ni Pangulong Duterte, mukhang doon na ang punta kahit itong mga politiko. Di ba? Sa Davao, napakaraming politiko na pumunta. So, parang all roads leads to Davao na naman ngayong 2028. Di ba? Pero balik tayo dito sa birthday muna ni Pangulong Duterte. At kanina nakita ko may upload si Boss Daday regarding sa mga isinagawang rally dito sa Pilipinas. Hindi ko natapos panoorin. Pero dito sa video natin, Dahig po. Dahig po ang panoorin natin kung saan sa katerbang mga OFW pumunta para ipakita ang pagmamahal at suporta kay PRRD. Biruin mo, yung sinasabi nilang karton, mahal na mahal ng mga Pilipino. Samantalang yung mga iniidolo nila, mga totoong tao, nandyan yan nakaupo sa gobyerno, nakapwesto, pero isinusuka ng mga Pilipino. Di ba? Ito, mga kababayan, panoorin po muna natin ang kaganapan noong Sabado diyan sa Dahig. Ito yung mga hindi pa nila napapanood yung mga tagpo na hindi pa napapanood, panoorin po natin. Okay? Mamaya pag-usapan natin yung mga galit na galit kay Respicio. Kung bakit, alamin natin yan maya-maya. Okay? Let's go! Panoorin natin to. Dahig! Hindi ko alam kung magtagalog ako kasi hindi ko marunong masyado magtagalog. Pero Bisaya, raise your hands. Okay, majority Bisaya. Salamat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ang buong pamilya
sa pagdalo ninyo dito sa Hague para sa 81st birthday ng tatay namin si PRRD. Happy birthday, Ria! Nandun siya sa dulo. Naubos ang wala akong masabi sa dami tao. Para man to rally. Sa Binisaya, daghang kayong salamat kaninyo. Unya kuhaon po na akong higayon di ay sa katong mga nitambong sa Davao. Sina Congressman Barsaga, Congressman Leviste, Congressman Cardema, si Atty. Topacio, daghang salamat kaninyong tanan. Ug sa gabinete ni PRRD na hapit pa matigok ganiha si Miguel. Daghang kayong salamat kaninyo sa kanunay pagdumdum sa adlaw nga tawhan ni PRRD. At sa lahat ng nandito, to my brethren from Belfast, maraming salamat mga kuyang. To Worshipful Lester Balabat from UK, maraming salamat. At sa lahat, meron pa Germany. Canada, Ireland, mukhang ang buong mundo nandito sa Hague ngayon. Kumita ata ang Hague sa atin, mga Pilipino. Hello po, ma'am. Ano pa ba? France, okay lang pala ibanggit yung France. Pilipino po tayo lahat. Kahit saan man sa mundo. Ay, thank you sir. Ay, galit na oh. Thank you. At sa yung parating pa lang, sa mga dinaanan kong hindi nakapapicture, ewan ko anong gawin ni Alvin, pwede sigurong by batch na lang dito magpapicture. Bago ako umalis, kasi yung anak ko wala pang lunch. Pati ako. Ulitin ko po, maraming salamat. At sa lahat nagpadala ng sulat para kay PRRD dyan sa detention unit, maraming salamat sa inyo. Yun po lahat ay nasa bahay niya ngayon. Siguro mga 10 sakong sulat yung nandoon. Tapos mayroon pang isa dito, may bagong sulat, kaya galing kay ma'am. Naubo wala akong masabi sa dami ng tao. Thank you for loving my father this much, very much. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, lalo na kay VP Inday at sa aming pamilya. Maraming salamat po at ingat tayo at malaki na naman kita ng Hague sa shopping. Thank you po and to the officers and staff of the detention unit. Maraming salamat sa nurses at doctors sa nag-alaga sa kanya. Healthy po siya, medyo tumaba na. Yun lang na medyo hindi naliligo dahil nagkasan katabi matubog. Salamat po. Ayun wala silang ganito, di ba? Wala silang ganito kahit saan pa natin tingnan. Dito lang kay PRRD lang nangyari yan kahit sa ibang bansa. Sa Amerika siguro meron. Pero dito sa Pilipinas, kay PRRD lang nangyari yan. So ito mga kababayan, ako nararamdaman ko na si PRRD high in spirit, di ba? Sabi naman ni Kong Pulong na mataba si PRRD, maliban na lang doon sa mahaba ang buhok, hindi naliligo kasi wala naman daw katabi sa pagtulog. Pero siya ay high in spirit hindi high sa droga. Hindi katulad ng mga idol nila diyan, high na high lagi Halatang halata, kitang-kita ng resulta ng droga, di ba? Humingi pa nga So, ito lang yan. Ang gusto kong sabihin, kahit anong gawin pa nila, kahit anong pilit nilang pagpapabagsak dito sa mga Duterte, wala Hindi talaga uubra Kasi piruin mo, 3 taon na nilang binibira ang mga Duterte. Pero ayan pa rin, yung mga kababayan natin Pilipino, kanya-kanya sila. Pamasahe, pagkain, nag-aambag-ambagan sila para ipakita ang suporta kay Pangulong Duterte. Di ba? So dito pa lang, wala nang naniniwala talaga. Wala nang naniniwala sa kanila. Kasi kung naniniwala sa kanila, mga kababayan natin, number 1 ang mga OFW na maniniwala. Sino ba naman ang maniniwala kung ipagtatanggol mo, kawatan? Di ba? Sino maniniwala kung ipagtatanggol mo, nagdudroga? Kaya kung napanood nyo, di ba, ang dami nang nagpapakita ng suporta kay VP Sara Duterte sa Davao. Andon si Kiko Barsaga, si Kong Leviste, si Guanzon, at yung mga kaalyado na tumakbo noong nakarang eleksyon. Si Respicio, nandun, di ba? So, pumuposisyon na po sila ngayon. At alam ko na nararamdaman na po yan ng kabila. Nararamdaman na nila ang puwersa ni VP Sara. Di ba? Wala pa nga silang ipinantatapat kay VP Sara hanggang ngayon. So, ibig sabihin, takot sila magdeklara. Di ba? Pero, na totoo dyan, baka wala po talaga silang ipagtatapat kay VP Sara Duterte. Hindi ho ba?
Kasi wala eh. Napakalakas ni VP Sara Duterte. Paano mo tatalunin ang isang presidential candidate na may naitanim na yung kanyang tatay? 'Di ba? Eh, pati nga Ilocano, 'di ba? Sumusuporta kay VP Sara Duterte. And this time, si Respicio, 'di ba? Si Tony Respicio, Vice Mayor, 'di ba? Nandun sa Davao, nagpakita ng suporta kay PRRD at sinabi niya doon na silang mga Ilocano, ay susuporta kay VP Sara Duterte. At galit na galit yung mga kalaban, yung mga supporter ni Marcos, galit na galit. O, eto, panoorin po natin. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Kaya nga, Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, nako, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Madayo Davao! Maayong buntag Davao! Gusto ko mas malakas. Maayong buntag Davao! Yeah, pare! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ang Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Totoo po yan. Hindi po ako nang bobola. Dahil po, kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na i-redeem mo ang pangalan ng iyong pamilya, ang ating lahi, nag-double down ka pa sa pagnanakaw! grabe. Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa'yo bilang presidente, ipinahuli mo pa ang kanyang ama sa mga dayuhan! Wala kang utang na loob! Mga kababayan, ito po ang tinatanong ko sa inyo. Gusto nyo ba ang umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si VP Sara ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Papayag ba kayo doon? Ayun, gusto kong mas maging malakas ang inyong sagot. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Maraming salamat po. Ayun, grabe yun, no? Diin na diin, mga kababayan. So far, dito sa ginanap na Mandayaw Davao, Araw ng Davao, etong si Atty. Respicio, yung may pinakababigat na salita, at siyempre si Atty. Rowena Guanzon, no? Kahit naman sino kahit ako, kung ako nasa kabila, ang sumusuporta ako sa kabila, magagalit talaga ako kay Atty. Respicio Yung pagsasalita pa lang niya, talaga nakakabwisit na Mabubwisit talaga kalaban alam mo yung parang nanloloko, pero alam ko sinasadya niya yan. Para lalong mambwisit at bwisitin niya yung mga kampo ng kadiliman ng mga magnanakaw.
Eh, ikaw ba naman, di ba? Ipahiya mo yung kalaban eh. Oh. Ipahiya mo yung kalaban na nagsasabing may solid north, pero ang totoo, eh wala naman pala talaga. Eh, mabigat yung sinabi niya na akala ko, i-redeem mo yung pangalan ng pamilya mo, puta dinoble mo pa. Di ba? Oh. So, may katotohanan na naman ang sinasabi ni Respicio, di ba? So, pero galit na galit sila dahil bakit daw pinangungunahan ni Respicio yung mga Ilocano, di ba? Eh, mag-isa lang naman siya, ang nire-represent mo lang naman ay Isabela, pero bakit nilalahat mo ang mga Ilocano? Pero ang tanong, meron pa bang sumusuporta or susuporta na Ilocano sa i-endorso ng isang presidente na wala naman nagawa sa bansang Pilipinas? Sige nga, di ba? Kung ikaw ay matino, susuportahan mo ba ang isang kandidato na inendorso ng presidenteng nakaupo kung saan naubos ang pondo at pera ng gobyerno? Di ba? Susuporta ka ba sa isang kandidato na inendorso ng presidente na dumukot sa dating Pangulo? E pinagkanulo ang kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Di ba? Balik tayo kay Respicio. Mukhang totoo talaga ang sinasabi niya, mga kababayan. Ang Ilocano daw, ay kay Sara Duterte. Totoo kaya yun? Malalaman natin yan. Kung may marinig tayo magsasalita na Ilocano na katulad ni Respicio. Well, sinasabi nila na hindi naman Ilocano si Respicio. Iba daw yan. Pero siya, nagsabi na Ilocano siya, wala tayong magagawa. Di ba? Mas paniniwalaan natin siya. Kasi, the fact na tama naman, tugma naman yung mga sinasabi niya, so wala tayong rason para hindi maniwala sa kanya. Di ba? Pero ang tanong, ang Ilocano ba ay kay BP Sara? Tingnan natin. Tingnan natin. Hindi ako taga-Bisaya. At hindi rin ako taga-Mindanao. Ano? Lalong-lalo na, hindi rin ako taga-Davao. Nako? Ako ay isang Ilocano. Pero ang sasamahan ko sa 2028, Sino? Sara Duterte. Ayun! Ikaw, sinong sasamahan mo? Yan. Ilocano yan, lagi ko nakikita to Very vocal to. Na siya ay Ilocano at very vocal na Ilocano siya, pero Duterte susuportahan niya. So paano ba yan? Mukhang totoo talaga sinasabi ni Atty. Respicio. Ano ba kasabihin nila, isa lang naman yan, di ba? Isa lang naman yan, at dalawa lang sila ni Respicio. Didagdagan natin para maniwala ng tao. Eto. Kaming mga Ilocano, pati mga Bisaya, at pati mga Tagalog, Sara Duterte ang aming kailangan. Nako. Para sa 2028, bawat isa ay makakaranas at makakaramdam ng kaginhawaan. Iangat si Sara Duterte para sa 2028, tayo lahat ay makikinabang. Sa Dotalakay, salamat, God bless. Ganda ng baka, mga baka ko yan. Tabako, ganda ng tabako. Kaming mga Ilocano. Ayun, Wala. Paano ba yan? Mukhang totoo nga. Di ba? Kasi kanina bago tayo nag-vlog, naghanap tayo ng mga Ilocano na nagsasabing susuportahan nila ang kandidato na i-endorso ni Bongbong Marcos Jr. Pero wala pa akong nakita. So although wala pa naman silang ini-endorso, pero dapat ngayon, may mga nagsasabi na ng ganyan. Kasi itong mga supporters ni VP Sara Duterte, very vocal na ako, susuporta ako talaga kay VP Sara Duterte. Yan nga. Yan, si Kuya Hindi natin may kakailan, Ilocano May mga tabako, di ba? Saan ba yung mga taniman ng tabako? Di ba dyan sa norte? Di ba? Diyan na maraming tabako, di ba? So, mukhang totoo nga yung sinasabi ni Respicio, Baka sabihin, tatatlo lang naman yan. Tatatlo lang naman yan. Majority naman ng mga Ilocano kay Bongbong Marcos pa rin sa ikakandidato or i-endorse ni Bongbong. Ito pa. Sige. Meron pa isa dito. Tingnan natin kung ano sasabihin niya. Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Adrian Luxing Figueroa, registered voter this coming 2028 election. Ay nagpapahayag ng suporta kay Vice President Sara Duterte sa pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat. Ayan na nga mga kababayan, may isa pa. Ayan sabi dyan, saan daw galing? Post po yan, galing sa Apari Cagayan FB Group. Di ba? Totoo talaga. Sinasabi niya to, very Respicio. So ngayon,
May nakikita ba kayo dyan nagsasabing susuporta sila sa kandidato ni Marcos Jr.? Parang wala pa ata. Kung meron, isend nyo sa atin ang link, papalabas natin. Mukhang takot sila magdeklara eh. Di ba? Mukhang takot sila magdeklara kung sino ang ilalaban nila kay VP Sara. Di ba? Yung mga pinklawan, naiintindihan natin yan. Kasi yung mga yan, mga bida-bida yan eh. Bida-bida pero wala namang kakayahan na magpanalo ng kandidato sa halalan. Kasi yung mga tao ngayon mas naniniwala sa tunay na nagtanim. Yung tunay na nagtanim, sigurado may aanihin. Di ba? At sino yung nagtanim? Mukhang ito yon. Ito yung nagtanim. Ay, Tatay Digong, happy birthday. Ano man ang mangyari, nag-iisa lang siya. Hindi mapapantayan ng kayo man yung ginawa niya para sa bansa. Saka, ikaw man silang lahat. Alam ng taong bayan, alam ng taas kung ano yung ginawa niya para sa bansa. So, magpakatag lang siya. Saka, yun, nag-isa lang siya sa lahat. Yun! Yun ang may tanim. Kapag nagtanim ka, may aanihin ka. Anong tinanim ni PRRD? Tinanim ni PRRD kung ano yung mga leadership niya, di ba? Kung ano yung mga accomplishment niya, mga achievements niya and all that, yun ang tanim. At sino mag-aanin yan? Siyempre, kung sino ang i-endorse niya. Di ba? So, ito mga kababayan, ngayon lang ito nangyari sa Pilipinas. Di ba? Na kung saan, yung dating presidente, so kung tutuusin yung mga Pilipino, wala nang pakialam yan eh. Naging presidente na yan. Kung walang ginawa si PRRD, sa tingin nyo, magsasalita pa yung mga kababayan natin ng ganyan? Sa tingin ko hindi. So, ibig sabihin, mayroon talagang kurot sa puso nila at mayroon talagang nagawa, nakakaiba, si President Duterte, kaya ganun na lang yung paghanga at pagtitiwala at respeto ng ating mga kababayan sa kanya. So ito, panoorin po natin ang buong video na ito kung saan ang ating mga kababayan ay nagpapasalamat at bumabati ng maligayang kaarawan sa ating dating Pangulo. Okay? Let's go! Happy birthday, former President Rodrigo Roa Duterte. Nagpapasalamat kami dahil sa panahon niyo po, naging maayos, maganda ang bansang Pilipinas. Yun. At napakalaki po talaga ng pagbabago na nangyari sa panahon po ninyo. At ngayon po na nandyan po kayo sa inyong sitwasyon, lagi po namin pagdadasal na sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at sana po ay makalabas na po kayo. So, happy birthday, good health, stay strong at laban lang po. Makakalabas din po kayo. Kaya na siya at maging malusog siya at ibalik na yung dati para at least yung mga magnanakaw, mga adik, yung mga korupsyon sa gobyerno. At yung masyadong presyo natin ngayon, mga bilihin, di ba lang mga diesel, bigas, sana bumalik na ulit siya. At sana meron yan si Sara Duterte. Yung mga buhayan naman tanggalin. Yan! Thank you po. Mahal ka namin. Sana makabalik ka pa ng maayos na lagay. At sana ipatuloy ni Sara yung simulan mo. Yun lang, God bless sa'yo. God bless sa Pilipinas. Tay, sana makalaya ka na. Kasi, siyempre, miss ka na ng taong bayan. Yun lang. Wish ko lang sana. Happy birthday, tsaka nang nakapagabati sa akin. Dahil siya lang ang nakagawa yung tawag na maximum tolerance para dun sa mga kumbaga na ipakulong yung dapat ipakulong. Sasaludo kay Tatay Digong. Happy birthday, Tatay Digong. Welcome back dahil tatakbo si Sara para sa'yo. Happy birthday, Tatay Digong. Sana makauwi ka ng Pilipinas. At sana tuloy pa rin yung magandang kalusugan mo, healthy ka lagi, saka umaba pa yung buhay mo. Marami pang mga taon na darating sa iyong buhay. God bless po. Sana makauwi na siya. Oo, tama. Diba? Sana makauwi pa Tatay Digong. Siyempre, yan ang gusto ko eh. Sana sa 2028 ang manalo ulit. Sana makalaya na siya, makauwi ng Pilipinas. Love na love namin si Tatay Digong. Bait po na Pangulo yan. Happy birthday, Tatay Digong. Ayun po. Tay, happy birthday. Ikaw ang tunay na presidente. Sana pag-uwi ka na. Ang pinaka-wish ko lang kay PRRD, sana maging consistent siya sa mga saka pinaka
wish ko sa birthday niya is makuha niya yung katarungan at kalihan. Happy birthday po kay former President Rodrigo Duterte. Happy birthday, and then sana makalaya na siya. At sana, at sana bumalik na siya para yung mga mapurakot, matakot sa kanya. Oo. Yung mga buhaya ba sa ngayon ay matakot sa kanya pag makalaya na siya. Talagang nanginginig na naman sila. Okay. Saka stay strong. Sana makabalik na siya. At sana uli ang presidente. Para wala nang karasan, walang magnanakaw, walang mandulukot. Birthday po, Tatay Digong, the best presidente na natamaan sa Pilipinas. Mabuhay ka, Tatay Digong, the best ka talaga. I love you, happy birthday. Uy, mag-love you pa! Sa mahaba yung buhay mo, Tatay Digong. Sana bumalik na sa pagka-presidente. Best president pa rin. Sana, by next election for president, sana may dapat pa rin. Kasi, maganda naman sana kasi yung mga drugs na lesson sa though I am not, hindi ako political, pero masasabi kong the best. Saka happy birthday. Ayun, oh. Wish ko sa kanya sa good health and sana makabalik pa rin siya sa family. Happy birthday, Tatay Digong. Wish ko na sana uwi ka naman ng Pilipinas. Maging pangulo ng Pilipinas sa iyo. Anak, pag matapos na yung problema natin sa Pilipinas. Sana, nasa mabuti siya kalagayan. Saka, makapunta yung buhay niya. Makauwi na dito. Marami na rin tayo. Mahal ko kasi Tatay Digong. Medyo, ano bang kailangan na sport? Kuwan lang. Parating lang ako ng mensahe. Opo. Wish ko ni Tatay Digong sana makakalabas na, makakabalik ka na sa Pilipinas. Yung kalusugan mo, ingatan mo. Sana makabalik ka din sa Pilipinas ng malakas pa. Makalimutan sa maganda mo na nagawa sa Pilipinas nung ikay nanungkulan pa ng tirmingan mo ng kapanahonan mo. Love ka namin, Tatay Digong. Naiiyak. Naiiyak siya. Kasi mas maganda yung mga mas mata ka na sa mga kay Marcos kasi wala nang umaba pa yung buhay niya para bagay magpapalit na pala ng yung anak niya na lang at mamuno ulit. Yun! Happy birthday, Tatay Digong. Idol kita, idol ko dito eh. Sana makalaya sa maaga. Pero lalaya yan. 100% lalaya. Wala ka po si Bay Sara. Kaya mo Davao. Happy birthday, Tatay Digong. May you have 4 birthdays to come. And sana makauwi ka na. Happy birthday to Happy birthday. President Rodrigo Duterte. I'm proudly from Mindanao. Ayun lang, stay healthy and good. Laban lang. Yun lang po. Makalabas lang siya, okay na po. Makalabas lang siya. Makauwi sa atin. Sana makalabas na si Digong. Kapag naman yan di ba? Sana bumalik siya ng pagka-presidente. Kasi mas maganda yung ganda dati. Wala nang mga Yan lang. Ay, gusto ko makauwi na siya ng Pilipinas. Ano mensahe niyo po sa kanya? Mensahe ko, palakas ka po. Naantay ka namin mga Pilipino. Yun. Dahil lang sa'yo. Makabalik bilang presidente ulit. Ayan ha. Nakita nyo naman, mga kababayan. Hindi po gawa-gawang kwento yan. Ha? Yan ang sinasabi ko. Yan po ang malaking lamang ng mga Duterte sa mga kalaban. Si PRRD, nagtanim. Nag-iwan ng magandang legacy. At naramdaman ng taong bayan yung kanyang panunungkulan. Kaya kung sino man ang kandidato na i-endorso ni PRRD, sigurado, yun ang panalo. At syempre, sino pa ba? Sino pa ba ang i-endorso niya kundi yung anak niya, si BP Sara? Yun ang lamang ni BP Sara sa mga makakalaban niya. Meron siyang ama na naging matino, nag-iwan ng magandang legasiya sa Pilipinas, maraming nagawa. Naging mabuting pinuno ng bansa. Ang daming ginawa ni PRRD na nagpahanga sa mga Pilipino.
andyan na yung pagiging stricto. Pinuin mo mga oligarko na pagbayad nila ng buwis. Mga drugista, halos mawala na. Di ba? Napakaraming infra na natapos. Napapakinabangan natin ngayon. Pero yung kinabibiliban ko kay PRRD, yung pagmamahal niya sa bawat Pilipino, lalo na sa mga bata. Di ba? Kasi alam, kung napanood niyo yun dati, na umiyak siya doon sa mga batang cancer patient, naiyak din ako doon, nakakaiyak yung ano yun, tagpo na yun eh. Kasi doon mo makikita yung tunay na pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi lang dahil may pera ka, mayaman ka, makapangyarihan ka, kaya pinakikisamahan. Kasi PRRD lahat pinakisamahan, mayaman, mahirap, bata, matanda, bakla, lahat pinakisamahan. At itong tagpo na to, ang hindi ko makakalimutan na ginawa ni PRRD, yung pagmamahal niya sa mga sundalo. Ito. Grabe to. Oo. Yan. Sinabi ko, there is life, still life after the accident. Tsamba lang talaga na napuruhan ka sa mata. But may buhay ka pa, marami pa. Yes, at I will see to it. I will reinvent you from being a soldier with eyesight to a soldier without sight but still functional. Yes, sir. Tatay Digong, sir. Yan po yung... Yan. So ito po mga kababayan, yung sundalo na nabulag yung mata dahil tinamaan ng mga shrapnel sa gera. Pero ganyan po magpalakas ng loob ng isang tao. Yung bibigyan mo siya ng pag-asa, hindi yung bubula-bulahin mo lang na kayo ang mga naghihirap, kayo ang nagluluto ng tuni-tuniladang pansit. Kayo ang sumasakit ang daliri dahil sa mga tamtax. Puta ka na. Ganyan mag-encourage. Magbigay ng encouragement sa mga tao. Hindi yung bubulahin mo, halatang nang bobola ka, tapos ang babaw pa lang magsasabi mo. Di ba? Kaya ito. Ito, ulitin natin, ha? Wait lang. Ulitin natin. Kung papaano magbigay ng encouragement ang isang tunay na leader at talagang nasa puso yung sinasabi mo. Hindi yung kakabisaduhin mo lang, tapos bibitawan mo, talagang magkakaletsi-letsi yun dyan. Oo. Diba? Ito, panoorin natin ulit. At ito, ngayon mga kababayan, nagtatrabaho pa rin itong sundalo na ito. Na parang dati gusto ata tanggalin to. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, may trabaho pa rin siya. Ito. Sinabi ko, there is life, still life after the accident. Tsamba lang talaga na napuruhan ka sa mata. But may buhay ka pa, marami pa. Yes, sir. At I will see to it. I will reinvent you from being a soldier with eyesight to a soldier without sight but still functional. Yes, sir. Tatay Digong, sir. Yan po yung mga tagpo na hindi ko po makakalimutan sa buong buhay. Binabati po kita ng happy birthday, maligayang karawan po sa inyo. At we are praying for you, sir. Maraming salamat po sa itinulong niyo sa amin. Saludo sa iyo, sir. God bless you. Ganon magbigay ng encouragement. Bibigyan mo sila ng assurance. Hindi yung, kayo ang napapagod sa pagluto ng tuni-tuniladang pansit. Yung mga daliri ninyo nasusugatan sa tamtax. That is how you do it. You give encouragement and you give an assurance. Okay, kaya tingnan mo hanggang ngayon. Kahit ngayon si Marcos Jr. Matatakot yan dapat, pero dahil doon sa naramdaman niya na pagmamahal ni PRRD, nagpapasalamat siya. Baka mamaya tanggalin ni Papasalamat kay PRRD. At yan po, yung isa sa mga tagpo na iniyakan ng milyon-milyon na Pilipino. Yung damang-dama mo yung pagmamahal na walang halong ka-plastic kan Di ba? So kaya lang ang problema, yung mga men in uniform sana na dapat ay nagpapasalamat kay PRRD, putang ina. Yung pang dumukot sa kanya, si Toring, buwa ka ng inang yan. Di ba? At isa pa, yung mga batang may cancer na inalagaan ni PRRD, grabe, umiyak nga ako dun Diba? Kitang-kita mo yung tunay na pagmamahal Yung malasakit, pagmamahal sa bawat tao, wala pinipili
Kaya hindi question kung bakit mahal si PRRD ng mga Pilipino. Diba? Ang galit lang naman yung kay PRRD, yung mga anak ng, yung may mga kamag-anak na namatay dahil sa droga, yan, mga drogista, mga drug lord, mga magnanakaw, kriminal, mga kurap, diba? Yun ang mga galit kay PRRD. Yung mga hindi gumagawa ng tama, yung mga mapanlamang, yung galit kay PRRD. Kasi dieta sila eh. Noong panahon ni PRRD, diet sila eh. Diet sila sa korupsyon, diet sa pagnanakaw, diet sa droga, diet sila lahat. Diba? At lalo-lalo na, yung mga ngayon, na naabutan ng maleta. Hindi naman galit yung mga yan. Yung iba, kaya lang, kung naabutan sila ng maleta, sigurado pag si BP Sara naging presidente, mananagot sila. Oh. At hindi nila gugustuhin na maging presidente si BP Sara. At gagawa sila ng paraan para mapigilan na maging presidente si BP Sara Duterte. Yun lang mga galit na galit kay BP Sara at sa mga Duterte. Yung mga may ginawang masama at katiwalian sa gobyerno. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!